pagka itinaas po natin yan mga kababayan, tamang taas, tungo na konti. Pag itinaas natin, pupunduhan po natin yan. Pag pinundahan po natin, ibig sabihin yung pundo, yung tamang taas, titigil sa tamang taas. At nakatigil na yan, hayaan mo po yung kanyang paggalaw kung saan po yan hinihila ng aura ng gold. Mula po sa Calbayog City, Western Samar, ito po yung iyong pinusuan, isang pares na long range locator, single antenna, at isa pong aurometer. So mga kababayan, mga katits, muli po, isang mapagpalang araw sa ating lahat. At muli nyo pa rin po ako samahan sa pagbabahagi pa rin po, di mo, kaalaman na pinusuan po ng ating katits. At ito po mga kababayan, mga katits, ito pong ating long range locator, single antenna. Ito po ay pares, ito po ay bala-bala. Kung ano po yung ating ibabala, yun po yung ilolocate ng atin pong single antenna. So mga kababayan, mga katits, ang long range locator po natin ay pang long distance. Kapag kabinalahan po natin siya ng gold, golden po yung kanyang ilolocate o ituturo kahit napakalayo po niya. So mga kababayan, mga katits, meron po ako ditong ring na 24 carats gold na siya kung gagamitin bala dito po sa ating long range locator, single antenna. Kapag dalawa, nasabay mo po siyang gagamitin, isa lang ang iyong babalahan. At kung kanan ka, sa kanan mo ilalagay yung pong bala. So mga kababayan, yan. Sa kanan po natin ilalagay yung bala. Hindi po pwedeng pagsasabay mo na may bala yung isa, may bala yung kaliwa. Hindi po pwede. Isa lamang po yung ating babalahan. At meron po ako ditong ilolocate mga kababayan. Ito po yung bracelet na 18 carats na siyang gagamitin ko itong ating 2 pirasong single antenna at may bala po siyang 24 carats gold. So ito pa rin mga kababayan, mga katits. Yan. Sa paggamit pa rin po natin ng atin pong locator, kung ikaw man ay bago sa lahat na gusto sumubok o magkaroon po ng long range locator single antenna, manual. So yung may mga pamamaraan po tayo na aking ibinabahagi kung paano po ito hinahawakan, paano po ito pinapagalaw o sadyang gagalaw po yan at hinihila po yan ng aura ng gold. So yung pamamaraan po natin mga kababayan ay pisil lamang, tamang pisil, higpit, at kapag gagamit ka na po dyan, alsin mo yung relo mo, kwintas mo o mihikaw, bawal po yan. O lalo na kung ikaw ay mayroong opera, katulad ng may bakal sa paa, yan, bawal po yan. So ganito pa rin yung ating gagawin, tamang pisil, tapos pag itinaas po natin yan, tamang taas, at ito, kilikili lang, tamang taas yan. At tungo ng konti. So mga kababayan, ganyan. At kapag itinaas po natin yan mga kababayan, tamang taas, tungo ng konti. Pag itinaas natin, pupunduhan po natin yan. Pag pinundahan po natin, ibig sabihin yung pundo, yung tamang taas, titigil sa tamang taas. At kapag nakatigil na yan, hayaan mo po yung kanyang paggalaw kung saan po yan hinihila ng aura ng gold. So focus pa rin po yung ating kaisipan mga kababayan pag gagamit po tayo ng locator. Dapat hindi po naglalayag. So, ganyan po yan. Yan. Sa unang arangkada po yan, medyo mahina. Pangalawa, pangatlo, mabilis na po yan. Kasi nakuha na po niya yung signal. O hinila na po yun ng aura ng gold. Ito pong ating 2 pirasong antena o locator. So, ganyan yan mga kababayan. Kailangan focus yung iyong kaisipan. Pag ginamit mo na, hindi yung gumagamit ka ng locator, ang iyong isip ay nasa kaibilang lugar. Pero dapat focus lang para mas mapabilis po nating mahanap o communicate sa ating sarili yung ating inilolocate dahil tayo po yung magiging ground patungo po doon sa ating subject. So mga kababayan, ito pa rin. Sa paggamit pa rin po natin locator, pag itinaas mo, dapat ito, yung kawang niya, pag dalawang gagamitin mo, isang pia, ito yung guide natin mga kababayan. Yan. Kapag itinaas mo po yan, dapat pantay at tungo na kaunti, at pag itinaas mo, tamang taas, nakatungo na yan, may pundo na yan, pupundohan mo ng ganun, pundo.
at pakikiramdaman mo na kung saan siya hilahin. So ganyan yung ating ginagawa. Naway makatulong po sa lahat po ng ating mga kababayan na bago pa lamang sa paggamit ng locator, huwag kayong mahinaan ng loob o huwag mawawala ng pag-asa, mga kababayan. So maaaring pwedeng noon mali lang yung pamamaraan. Kung matagal na kayo nagtitreasure, mali lang siguro yung pamamaraan na ginawa nyo noon kung bakit hindi agad kayo nakakuha. So ganito pa rin mga kababayan, mga katits, sa paggamit pa rin po natin ng locator. Ito pa rin yan. Yan. Ito pa rin po yung naglulocate. Yan. Ito yung kagandahan mga kababayan na kapag dalawang pirasong single lang yung na pinusuan, so talagang yan po ay magkukross kapag tinapatan. Ganun po yan. Yan. So ganun po yung ang reaksyon ng ating dalawang pirasong single antenna. Pag tinapatan mo, talaga magkukross siya. Dapat mga kababayan, mga katits, yung pag-cross niya, nakasagad siya. Sagad po dapat, hindi po nasa gitna at hindi po nasa dulo. Yan lagi tatandaan nyo na kapag malayo pa tayo sa ating target, so yung dulo po ng antena, maglalapit na po yan. At kapag ito pong antena ay tumapat po doon sa target natin, nakakalahati po yan. Pag tayo po ang mismong tumapat, paa natin, sagad po yan. Yan po yung tama, mga kababayan. Dahil kapag naglulukit ako ng volume ng tubig o yung flowing, so ganyan po yung aking ginagawa. So tumatama po yan pagka binutas o tinusukan po ng tubo kung saan lumalabas po yung flowing. So mga kababayan, ito po ay pares na long range locator single antenna. Pwede mo po itong gamitin ground. Katulad po nito. Yan. Mas mapapabilis po yung paghanap niya kahit malayo pa, pang long distance po yan. Mabilis po yung ating paggamit diyan, lalo na pag mga mabilis ang pag-locate. So ito pa rin mga kababayan, mga katits. Ito po yung kasama sa pinusuan po ng ating katits. Mula po sa Western Samar, ito po yung aurameter. So ito pa rin po ay napakahalaga. Talagang napakahalaga. Hindi lang sa mahalaga na kapag mayroon kang isang pare sa single antenna, dapat mayroon kang aurameter. Ang aurameter o Japanese one o Japanese aurameter, yan po yung ginagamit kapag na-locate na po yung aura ng gold. Tatagpuan mo na, ini-estimate mo yung lapad dahil gagamitin mo po yung magnetic wire sa pag-estimate ng lalim. Kapag na-estimate mo na yung lalim ng bawat isa, nagsimula ka na maghukay, aurameter naman na po ang ginagamit mula sa 1 feet to 3 feet hanggang sa umilalim. Yan po yung panghuli ng aura ng gold. Dahil kaya ginagamitan po natin yan dahil mayroon po yung mga giveaway. Kapag hinukay natin by 5, 6 o 6 feet kwadrado, pagka nagsimula na po tayo maghukay niyan 1 to 3 feet to 5 feet, hindi po natin akalain na mayroong jar na maliit na nakasuksok yung mga giveaway. Na kailangan po yan. At ang lalim naman po na ating paghukay ay alam na po natin yan kung gaano kalalim yung estimate na binibigay po ng magnetic wire. So ito po, ginagamit ito panghuli ng aura gold. So ito po mga kababayan, mga katits, sa paggamit po natin ito ng ating aurameter, so madali lang yan, lalo na kung ikaw'y bago. So ganun pa rin yan, pahiga, patindig, patungo. Yan, pagka mag-estimate po tayo ng lapad ng detection, pwede po niyang pahiga at pwede rin po niyang patungo. So ganyan po yung paggamit natin. Kapag tinapatan mo naman po ang ating target o yung target, ito po ay nagka-counterclockwise. Yan, counterclockwise yan mga kababayan. Dito po ang ating aurameter. So ganyan po yan, hindi po siya naka-steady. So muli po mga kababayan, napakahalaga ng aurameter. At lalo na rin po yung pares na 2 pirasong single antenna. Yan po ay pang long distance at dala na po niyo lahat. So kahit hindi ka na kumuha ng ibang gamit. So muli po mga kababayan, mga katits, shout out sa inyo lahat. At muli po nagbabalik ang Treasure Hunter Mindoro Gold Vlog sa pagpapatuloy pa rin po ng mga demo o kaalaman na ibinabahagi ko po. Muli po, maraming salamat. Pagpalain tayo ng maraming biyaya at higit po ang isang magandang kalusugan. Maraming salamat mga katits.